Sa oras na ito, Lord, kami nagpapakumbaba na humihingi sa iyong presensya sa oras na ito. Sa iyo ko na pinagkakatiwala ang lahat. Wala akong alam. Samahan mo ako at bigyan mo ako ng karunungan na nagmumula sa iyo kung ano ang dapat ko mga ituturo sa umagang ito sa iyong mga anak. Sa lahat ng mga tagapakinig. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa iyong presensya. Because without your presence, I can do nothing. Nakadepende lamang ako sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Tulungan mo po ako, Lord. Tulungan mo rin kami maunawaan ang lahat ng aming mga pagbulay-bulayan ng mga salita mo sa umagang ito. Tinataas ko ang mga salita mo na aming pag-aaralan at maraming salamat sa mga tenga na handang makinig ng salita ng Diyos at tatanggapin ng aming mga puso. Upang sa gayon ay hindi kami lang tagapakinig, kundi magiging tagagawa. We will be the doers of the words of God that we are going to hear today in the mighty name of Jesus. Bless us all indeed, Lord. Bless all our desire, especially sa paglilingkod namin, yung katulad ng inawit namin na magkaroon kami lagi ng servant's heart. Amen. It is your ways, so Lord, to be done. It's not our ways. Holy Spirit, I invite you now to be with us. I need your anointing. I need your presence. I need your wisdom. Kung paano binigyan ng wisdom si King Solomon, ay kaya mo rin ibigay sa akin sa oras na ito. Because you are the God of yesterday, today, and forever. Amen. You are the same God mula noon hanggang sa kasalukuyan at magiging sa kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo. In Jesus' name, this we pray. Amen. Actually, yun na lang, yung tuturo ko talaga, hindi ko pala nadala. So, nakadepende na lang ako sa Lord. Pero napag-aralan ko naman, yung mga outline ko lang talaga, hindi ko nadala pala. Hindi ko alam kung bakit. Nahanda ko naman, alam ko na ihanda ko na kagabi, kumbaga parang wrap lang siya. And then I will arrange at dito sa church, kaya ako maaga talaga na pumunta dito. Pero by the grace of God, ay tutulungan niya tayo. Bibigyan tayo ng karunungan, pag-aralan. Kasi ang nilagay ng puso ko na pag-aralan natin is about obedience. What is the key to obedience? The key to obedience is love. Without love, we cannot obey. Amen. Amen? Sabi ng Lord sa kanyang salita niya sa John 14:15, if you love me, you will obey me. You will obey my commandments. So, kailangan talaga tayo matuto sa, especially sa obedience. And if we have obedience, we also have the submission, okay? Because pag tayo ay marunong ano pa yung Tagalog ng obedience? Sumunod. Pag tayo marunong sumunod, ay marunong din tayong mag-submit. Amen. Especially to those, yung mga namumuno sa atin, kailangan tayong mag-submit. Yung pagmamahal talaga, halimbawa si Rev, di ba? Pag di natin mahal si Rev, hindi natin siya sinusunod. Amen? Amen. Pag hindi natin mahal ang Panginoon, wala tayo dito. Amen. Pero dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, sinusunod natin na sabi nga niya na dapat lagi tayo every, yung sa Hebrews 10:24-25, na huwag nating kaligtaan ang makipag-meeting sa ating mga kapwa every Sunday, every time na tayo ay mayroong time. Amen? Amen. Basahin nyo na lang yung complete ng Hebrews 10:24-25. So, hindi lang, sabi na naglilingkod, nag-worship naman ako sa Lord sa bahay ko, kahit mag-isa. Pero iba pa rin, iba yung personal, iba rin yung magkakasama tayo. Amen. Amen. So, obedience, why do we come to church? It is obedience to
to the will of God. Amen. Amen. Hallelujah. Isa ko rin ano dito is minsan pag-usapan natin ang obedience. Ang obedience kasi minsan ay hello pala ta mga nasa online. Sino ba yung nasa online? Hello Sister Maribik. Thank you sa mami ni Pastor Arlene. Naririnig niyo ba ako? Amen. Naririnig po? Okay, thank you. Minsan, obedience, pag-aralan natin, may mga levels of obedience tool. Parang meron tayong minsan kasangkapan upang tayo ay sumunod. Isa dito, level 1, inconsistent obedience. Usually, itong inconsistent obedience, parang ano lang ito ha, sa dagdag lang, introduction. The infant believers, infant disciples. Sabi dito, I'll do what I want. Nag-o-obey lang tayo kung gusto natin. Ito yung sinasabi na inconsistent obedience. Pag ayaw natin, hindi tayo sumunod. Kasi yun ang gusto natin eh. Infant disciples make up most of those at this stage. Sometimes they are aware of what God desires, but don't yet care enough to put what God desires above their own. Diba? Lahat naman tayo nag-uumpisa sa mga ganun. Minsan, yung gusto natin na susunod, pag sabi, tulad yan, meron tayong gawain dito. Pagkatapos, inuuna pa natin yung sa labas, yung meron tayong sariling desisyon para sa labas. Ito ay para sa atin lahat naman ito. Kasi minsan, halimbawa, sa door to door, hindi lagi naman yung nangyayari. Inuuna pa natin mag-door to door, pero noon hapon, ang pwede tayong mag-door to door. Bakit di natin unahin mag-service muna? Di ba sabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, di ba dapat ganun muna yung sasabihin natin? Kaso, tayo ay, ito yung sinasabi na inconsistent obedience. Amen. Sorry pala, yung aking text pala is Romans 1:5. Pero ano naman yung parang ano ko lang siya. Amen. Number 2, level 2 na tool, obedience tool. Yung parang meron tayong mga kasangkapan para tayo mag-obey. Conditional obedience. If God gives me what I want, then I'll give Him what He wants. Meron ba tayo nun? Pag minsan yung halimbawa sa pagbibigay lang nagbibigay tayo, pero dapat meron din, we are expecting something in return. Ganon din sa obedience. Susunod lang ako kung meron akong mapapala, di ba? Mga ganon. Naalala ko sa minsan sa Pilipinas, pag hindi natin mahal mga leaders, tingnan mo ang nangyayari ngayon. Walang pagmamahal sa namumuno. Sabi naman sa Biblia na ang mga namumuno sa ating banda, sila ang iniluklok ng Panginoon at dapat sumunod tayo. Katulad din sa church, kung sino iniluklok dito sa church, kung mahal natin siya, nag-o-obey tayo lagi. Amen. Pero madalas pag walang obedience talaga is pagkatapos pag wala tayong mapala, nagkaroon siya ng conditional obedience. Laging meron at yung kailangan ibibigay mo na ito sa akin, saka ako mag-o-obey. Amen. Disciples at this level relate to God as their servant. They sit in the place of power and control in the relationship. They obey if God behaves and live if He doesn't. Welcome, Sister, Cheryl. Saturday din yan. Praise God, nag-Sunday ka rin. Welcome sa ating service ng Sunday. Praise God, at ngayon lang ka namin nakasama ng Sunday. Glory to God. Tubig. Hallelujah.
Minsan yung meron tayong conditional, di ba? So pag nag-obey lang tayo pag yun nag-obey lang tayo pag alam natin na meron kapalit. Pero dapat sa Kristiyano hindi ganon. Amen. Amen. Walang ganon dito. Amen. Amen. Praise the Lord. Wala na rin yung inconsistent. Amen. Na gusto natin dapat tayo mga Kristiyano, unahin natin muna ang Panginoon. Amen. Sumunod tayo muna sa nais niya. Di ba sa military, sa aming C-80 noon, kahit hindi mo kasalanan, pinapanis ka, pero sabi, obey first before you complain. Yan ang rule ng military, had to obey first before you complain. Dapat ganon din tayo mga Kristiyano, na kailangan marunong tayo sumunod muna. Amen. Amen. Level 4? Ay, level 3 na lang. 3. Siguro hanggang dyan ako. Dito pala yung level 3, provisional obedience. I'll give God what He wants as long as He meets my needs. Meron ba tayo ganon? Pag nagpa-pray ba tayo, meron tayong iniisip na ganon na I will give my everything as long as God will meet all my needs. Wala. Ito, there are two main difference between level 2 and level 3. To start at this stage, obey first and allow God to respond. Obey first, di ba? Dapat yun, we have to obey first before God will respond. Amen? Amen. Hallelujah! So, ito yung mga tools na minsan, ang obedience natin ay na nagkaroon ng parang tools para tayo mag-obey muna. Pero dapat sa mga Kristiyano, wala ito. Amen? Hallelujah! Amen. Now, ang aking katuruan talaga, how can I grow in obeying God? Paano ba tayo lalago sa pagsunod sa ating Panginoon? Katulad nga ng sabi dito, the key to obedience is love. Sa John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. At saka sa isa pa, the thing here is about obedience. Obedience without faith is a sin. Sa Romans 14:23, sabi niya doon na pag wala tayong pananampalataya, kung nag-o-obey, halimbawa, sa tithes and offerings, nagbibigay tayo totoo, sumunod tayo, pero wala tayong pananampalataya, ang pananampalataya na yon ay galing sa puso. Pero pag wala tayong pananampalataya, ay kasalanan pala yun. Lahat ng ating gagawin without faith is a sin. basahin nyo sa Romans 14:23, obedience without faith is sin. Whatever does not proceed from faith is sin, di ba? Lahat ng mga bagay na hindi nagmumula sa faith is a sin, which means any attempt at obedience or any act that isn't springing from a heart of faith winds up just being sin because it displeases the Lord. Di ba? Sabi nga yan, it is impossible to please God if we have no faith. Amen? Sa Hebrews ba yun? Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. So, kailangan, kung tayo ay sumusunod, kailangan kasama from the heart yung faith natin na sumunod. Sa paggawa ng mga trabaho, gagawa tayo tapos nag-grumble tayo. Is that nag-obey nga tayo sa inuutos sa atin pero nag-grumble tayo. That will displease the Lord. Amen? Hindi masaya ang Panginoon. Dapat ang lahat ng gagawin natin ay masaya tayo sa ginagawa. Na kahit anong mangyari, pag tayo ay masaya sa ating ginagawa, ang iniutos sa atin, ay it will please the Lord. Amen. Amen? Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Maigsi na lang ako kasi ito lang talaga yung binigay sa akin ngayon. At to God be the glory kasi hindi niya ako
pinababayaan. Amen. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa oras na ito. I am nothing. Ang ano ko lang, yung parang naano sa utak ko, yung nagbabasa ako kagabi. Actually, akala ko yung pagbabasa ko, pag-review ko pala, hindi ko nalagay. Pero to God be the glory, kasi if you really depend on the Holy Spirit, He will give you. Siya na yung nagsusupply eh. I will supply all your needs. Sabi niya, I will supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Hindi lang financially, hindi lang physically or health, maging sa mga wisdom na ating kailangan. Amen. So the thing here is, how can I grow in obeying God? Number one, focus on Christ. Kailangan pag tayo ay mag-grow tayo in obeying God, kailangan lagi tayong nakafocus sa ating Panginoong Yesus. Kasi lahat ng ginawa ng ating Panginoon, doon tayo humuhugot upang tayo ay sumusunod. Kasi Jesus, sinunod din niya ang kanyang ama. Kaya nga siya natakot. Di ba sabi nga niya, pwede bang tanggalin mo ang kupa sa akin? Sabi niya, pero let your will be done. Sabi niya sa kanya nga, masumunod siya kung ano ang nais ng ating Panginoon. Amen. So, ganun din tayo, kailangan tayo mag-focus sa ating Panginoong Yesus upang sa gayon magkaroon tayo ng will, magkaroon tayo ng desire na laging sumunod kung ano ang nais ng ating Panginoon sa atin. Amen? Amen. Sa Hebrews 12:2, sabi niya doon, let us focus unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Amen. Amen. And then, another way, so that we can grow in obeying God, we have to know Christ. Sino ba ang ating Panginoong Yesus? Kilala ba natin siya? Kasi pag hindi natin kilala ang ating Panginoon, paano tayo magkaroon ng obedience? So, we need to know Jesus. Amen? Amen. If we know Jesus, then magkaroon tayo ng mag-grow tayo in obeying God the Father. Amen. Amen. Sa 1 John, pakiano mo na lang kasi hindi ko talaga nasulat dito. 1 John 2 verse 3 to 5. 1 John. Amen. Basahin natin. We know that we have come to know Him if we obey His commands. The man who says, I know Him, but does not do what He commands is liar. Di ba? Wait. So, ibig sabihin, sabi niya din, I know Him, but does not do what He commands is a liar. So, ibig sabihin, we have to obey the Lord. Pag alam natin ito, so mag-grow tayo in obeying God. Naintindihan natin? Amen. Amen? Praise the Lord. Okay, continue. And the truth is not in Him. But if anyone obey His word, God's love is truly made complete in Him. This is how we know we are in Him. So pag alam natin ang ating Panginoong Jesucristo, ay alam din natin na tayo ay nasa Kanya. Amen. Ito ang Kanyang sinabi sa Kanyang salita. And then next is, how can I grow? Delight in Christ. Sa Psalms 37:4, sabi niya dito, delight yourself in the Lord, and He will give you desires of your heart. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin yung delight, andun na lahat. Sumunod tayo, mag-worship tayo sa Kanya, lagi tayo nakadepende sa Kanya, andun na lahat. If we delight ourselves to the Lord, and He will give the desire of our heart. Amen. Amen. And next is, meditate on Christ. Ibig sabihin, pag bulay-bulayin natin, ano ba yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay? Amen. Ano ba yung sabi nga, without the shedding of the blood of Jesus in the cross, we have no salvation.
all of us ay, sabi nga siya sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay, pag wala ang ating Panginoong Yesus, dahil tayo ay makasalanan, lahat tayo ay hindi maliligtas, fall short of the glory of God. Pero sabi nga niya sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Diba? Yun yung kung bakit pag minemeditate natin ang ginawa ng ating Panginoong sa Diyos sa atin, mas lalo tayong magkaroon pa na malalim yung Tagalog ko, marugdog. Marugdog. Upang tayo ay maglingkod. Marugdog na tayo ay sumunod kung ano ang nais niya sa ating buhay. Amen. At saka kailangan obedience talaga, number 1 talaga yung obedience, kailangan yung the key to obedience, pagmamahal. Pag hindi natin mahal ang isang tao, hindi tayo sumunod. Pag hindi natin mahal ang Diyos, hindi tayo marunong sumunod sa Diyos. Yan lang ang aking na maisishare ngayong umaga at maraming salamat kung meron ba kayong natutunan sa ating to God be the glory. God is with us. At alam mo yung kanta kanina talaga, it is for us yung servant heart. Servant heart. Pwedeng na lang, si Pastor Radyo, pwedeng ikaw na lang ako na lang tutugtog sa servant heart. Oo. Kasi yun talaga yung nasa puso ko yung kantahin natin. Pwede ikaw yung magpa-communion. Ha? So, ako na lang tutugtog, kantahin muna natin ang Panginoon kasi the presence of God is here while we are singing the servant heart. Yung, let us meditate the song. Yung, nahin natin, yung meaning ng kanta talaga, napaka-ganda na, natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Are we willing to be a servant of God? Amen. Amen. Lahat naman tayo nandito, alam ko, willing tayo na maging servant of the Lord. Amen. And servant of others. And thank you sa buhay ng bawat isa. Tayo ay kakanta muna. Ikaw na lang kaya ko kanta. Ikaw na lang magtaan. Hindi sa mamaya. Tumayo po tayo sa kantahin po ang inangan. There
No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. I follow you. I follow you. Hello, maraming salamat Panginoon. Kami natapos ko na muli ang iyong pinapagawa sa akin. Maraming salamat sa iyong mga anak. Pagpalaan mo ang bawat isa, Panginoon, na nakinig sa iyong salita at maraming salamat sa katuruan ngayon about obedience. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang lahat ng pinapagawa mo sa amin, lahat ng kung nais mo sa bawat buhay ng bawat isa, let your will be done in our lives, O God, in the mighty name of Jesus. And thank you for the godly wisdom that you have imparted to all your children who are here today attended the service. Thank you, Holy Spirit, in your presence. Thank you, Jesus, what you have done in the Mount of Calvary. You are na-crucify ka doon at maraming because of the shedding of your blood in the Mount of Calvary. We have life, we have eternal life, and we are redeemed from all curses that have been spoken against us. We are redeemed from all kinds of sickness and diseases through the blood of Jesus that was shed in the Mount of Calvary. We are redeemed from poverty, financial breakthrough, and financial bondage in Jesus' name. We are redeemed from all the works of the devil, all the oppression from the enemy. We are redeemed by the blood of Jesus. And thank you, Jesus, for the blood of Jesus. We have life, we are saved, and we are justified, we are sanctified in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus, that through your blood we have the access to enter into the Holy of Holies in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, at maraming salamat sa pagsama mo sa amin hanggang sa mamayang gabi in the mighty name of Jesus. Thank you sa mga anak mo, lahat ng desal ng iyong mga anak ay pagkakaloob mo sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, hallelujah, I pray for the healing of those who are sick in the mighty name of Jesus, and those who are weak, let your strength be upon those people na nanghihina sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Palakasin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya in the mighty name of Jesus, at bigyan mo kami. Bind us always with your love that cannot be broken, because if we love each other, hallelujah, this is our show our obedience to you, God, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na dumalo sa service na ito sa pangalan ni Jesus. Patuloy, Panginoon, na ikaw pa rin ang manguna lahat ng aming gagawin in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Lord God, at babaunin namin ang iyong mga salita, ang iyong katuroan sa araw na ito. Hindi lang kami tagapakinig, kami ay tagagawa kung ano ang nais mo. Willing kami sumunod. Amen! Amen! Ang lahat ba ng anak ng Diyos ay willing sumunod. Ano ang nais ng ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Narinig ng ating Panginoon yan na ang lahat ng mga anak ng Diyos na nandarito they are willing to obey what God says to each and everyone. Alam natin sa puso natin kung ano ang inuutos ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. Cover this place with the most precious blood of the Lamb, at maraming pinapasyalihan ko ng banal na dugo ni Jesus ang katagumpayan ng aming service, especially sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Lord God. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah.